Nako, ang tindi po ng palusot nito ni Carpio ngayon na sa paghahamonin niya ni Senator Dante Marcoleta ng matinding debate, 3-on-1 ang laban ha. Ngayon po, ang gusto nito talaga ni Carpio, pinagdidiinan niya po, yung mga kanyang mga topic, no, ipinapasok. Biruin mo, ha? Pwede na nga tatlo lang nga kayo makipinamo ni Senator Marcoleta. O sige, palagay natin ikaw lang pumalag, no? Hindi sa iyo manggagaling ang topic, sir. No? Dapat, ang topic manggagaling, yung issue na kung saan yung tao naguguluhan. Ang tao po kaya naguguluhan dahil meron siyang hinahanap na kasagutan na hindi mahanap-hanap. Ngayon, kung napagdedebatehan, napag-uusapan, kaya nga friendly debate lang, no? Dapat po, napag-uusapan ng maayos at doon malalaman ng tao kung yung bang issue na yon na sinapinagdidiinan mo o pinagdidiinan ni Marcoleta, totoo o hindi, madedebunk ng mga tao. No? Ngayon, ikaw na mismo nagsabi, Carpio, na okay lang daw kung di lumabas si Senator Marcoleta kasi hindi naman daw dapat talaga pagdebatihan ng West Philippine Sea. Pero ngayon, naglalatag siya ng topic. Sabihin, gusto niya makipagdebate talaga, no? Ganyan po ang taong nagsasabi na lowest rank sa kapwa niya, no? Pagbigyan na natin, pero pakinggan natin siya, no? Senator Marcoleta for a friendly debate. Can you have it? Yes, I accepted the challenge to debate this topic. First, the first topic is there legally a West Philippine Sea? Legally, West Philippine Sea, unang topic. Is it in our law that there is a West Philippine Sea? Because Tamo? Ang hina ng boses mo. Ang ganda ng mga mic na mga yan, no? TV5, ABS, GMA, ano pa isa? Hindi ko alam isa, kaganda topic, no? Ang hina ng boses niya, no? Ayaw marinig. Oh, iwanan natin yan. Hindi natin kailangan ganyang, ano. Oh, dito tayo sa, ano. Oh, sat-sat lang yan. Wala pong ano, sat-sat lang po. Puro sat-sat lang po yan, no? O, ito, medyo malakas-lakas ang boss niya rito. country that is trying to overturn this rule of law is China. In the South China Sea, China is trying to enforce its nine-dash line through threat of force. By intimidation, China is trying to grab almost 85% of the South China Sea, including our island territories within the 10-dash line. So, the Philippines is at the forefront in fighting this overturning of the international legal order. Ukraine is in the forefront in Europe, trying to stop this invasion by Russia of their territory. In the South China Sea, we are in the forefront, trying to stop China by threat of force to seize our island territories. And ang ito matandang to, ang tinatapik niya dito yung resulta. No, nung ito nangyari, hindi niya tinatalaka yung himay-himay katulad ni Senator Dante Marcoleta. Tapos sa hamunin mo, may nagsasabi pa mga abogado, pati yung paggitar-gitar ng abogado, no? Pati yung ibang mga ano ito, no, mga kaibigan nito, no, na ang sinasabi, matatalo daw si Senator Marcoleta sa debate kasi daw ito, dating ganito, dating ganyan, ang laki ng tinapos. Tama, hindi pa sisimula ang laban kung ano mga pagsasabi nila. Di ba? Simulan nyo na debate. Yun na nga si Senator Dante Marcoleta naghamon ng debate. Di ba? Ibig sabihin, siya naghamon, tapos, ang gagawin nyo na lang, pupunta kayo, o mapag-uusapan sa lugar. Di ba? Ang dahil pa sinasabi ng mamang ito eh. Di ba? Marami kasi debate, sir. Wag mo kasi sir, alam mo sir, bago ka makipag-debate kay Senator Marcoleta, bakit nagpuputak-putak ka diyan? Alam mo pakiramdam ko? Pakiramdam siguro din namin, no? Ako pakiramdam ko feelings ko kaya ka nagaganyan. Ako hula ko lang sorry ako lang baka naman minamind condition mo yung tao sa gagawin yung topic ni Senator Marcoleta. Pinangungunahan mo na yung sagot. Di ba? Para pag talo ka, maipit ka, at least na-explain mo na sa kanila yung sagot. Hindi po yan valid, sir. Hindi po valid yan. Ang valid yung sasabihin mo dun sa on the spot na debate. Hindi po yung iniwan mo ngayon. Maaari yung iniwan mo ngayon, tama ka. Pero yung iniwan mo sa didibatihin mo, titignan natin kung magkakamali ka. Ganyan yan, sir. Sir, alam ko na yan, sir. Biruin mo, Alam, yung mga ganyang estilo, sir, ang talagang tunay na magaling sa pakikipagdebate, tandaan nyo, ang tunay na magaling sa pakikipagdebate, hindi niya sinasabi yung mga
tanong. Hindi niya sasabihin, surprise niya yun. Surprise niya yun. Alam niya kahit maipit man ang kalaban niya o hindi, surprise niya yun. Hindi para talunin si Senator Marcoleta. Ang debate po, hindi para talunin ang kalaban mo. Tandaan nyo ang debate hindi para talunin ang kalaban mo, kundi patunayan yung tinatayo mo, tinitindig mo ay totoo para sa mga nakakarinig. Kasi yung kadebate mo, hindi naman talaga maniniwala yung kadebate mo yun eh. Kahit anong gawin mo, hindi maniniwala yun. Iba paniniwala nun. Kaya yung debate mo, para sa mga taong nakakarinig. Pero kung sasabihin nyo sa amin ganyan, ay dyan lumalabas na indikasyon. Ako sir, ang tagal ko nakikipagdebate. 15 years na ako nakikipagdebate sa Biblia. Tumigil lang ako. Matagal na rin ako tumigil, no? Ang sa akin lang, kung totoo kayong talagang marunong kayong makipagdebate, hindi nyo sasabihin yung mga ganyang usapin. Diyan mo makikita ang indikasyon na taong nagsasabi ng lowest rank sa kapwa niya, pero nakikitaan mo siya ng napakaraming butas sa simula pa lang. Tapos lalaban kang debate kay Senator Marcoleta. Nako sir, sabihin ko sa iyo sir, sa umpisa pa lang sir, madudurog ka sir. Yan ang aking sir Yan ang sasabi ko sa iyo sir. Maritime zone. So, hindi porket naging justice ka, hindi porket naging mataas ka sa Pilipinas, kaya mo nang hugisan lahat ng tao sir. Tandaan mo yan sir. we are at the forefront of trying to maintain the international legal order that dispute should be settled by peaceful means and the use or threat of force should be outlawed. So that is now the role of the rule of law in this South China Sea dispute. And we're trying to preserve what we have gained under the UN Charter. Nako po. Sige na. Okay na yan. Basta makipagdebate ka ha. Ito. Ituloy po natin dito kay Senator Rodante Marcoleta yung kanyang programa dito sa Billionaire News. Maski ang Billionaire News po talaga parang nagulat parang sabi niya ng iba napahiya ang Billionaire News Hindi naman, no? Kasi di ba nakaraan niya, hindi ko alam kung taga-Billionaire, hindi ko alam hindi ko sure na kung taga-Billionaire News ba yung nakasagutan ni Senator Marcoleta, yung sinabihan niyang TNGA, alam mo yun? TNGA. Di ba? Dito kasi, lahat ng mainstream media dapat, kung talagang kayo ay willing ng isang tao malaman yung saloobin, kasi nangusga na kayo hindi po sinabi ng tao, tanungin mo. Yan ang hirap sa mga to Hindi katulad ng Billionaire News, okay siya, bakit? Inimbitahan si Senator Dante Marcoleta na makapagpaliwanag. Dapat lahat ng mainstream media, imbitahan nyo rin yung tao na may makapagpaliwanag. Hindi, hinatulan nyo kagad Narinig nyo, hatulan nyo kagad Di ba? Hindi po maganda yan. Ito yung sabi ng Billionaire, okay yung ginawa nila kasi inimbitahan nila yung senador, di ba? Para malaman ng taong bayan. Ang sa tao hindi siya technicality. Ang sinasabi ng tao. Pero napakasimple ko, Ben, kasi pinalalala lang, pinarbibigat, kamukha puro professor sa UP. Anong na-feel mo? Ito ni Trixie, kaklase mo yata. Anong na-feel mo nung na banatan ka dun sa issue, dun sa issue ng, sabi mo nga, in-splice, yung anong feeling mo nung... Wala naman, sabi ko kasi, ako nananatiling naniniwala ko, Ben, ang Pilipino, matalino yan Darating ng, siguro hindi naman magtatagal. Ngayon lang, naiintindihan na nila Marami nang nasasabi ganun lang pala, napakasimple ba? Paano nga nilalagyan ng seasoning? At naglalagay ng seasoning, kaklase mo yata yung professor sa UP, nagtuturo ng maritime law. Basta ang naratibo nila ngayon, yung narinig nila kay Senator Marcoleta, nag-give up, kahit na-explain naman talaga, hindi na nag-give up. Sige, ganito. Palagay natin talaga na sabi yung give up, no? Palagay natin. At na-explain naman ni Senator Rodante Marcoleta talaga na yung give up na yon, sabi ko nga, ulitin ko ulit parang isang nagluto ka ng halimbawa ng ano ba madaling mapanis na pagkain? Ginisa sa ampalaya. Hindi, medyo matagal-tagal yun Halimbawa, yung mabilis mapanis, kare-kare, kare-kare. Nagluto ka ng kare-kare. Nagluto ka. Sabi mo sa mga anak mo, pamangkin mo, takpan mo kare-kare. Takpan niya mga kare-kare, takpan nyo. Dahil ang mahal ng bili natin sa kare-kare, pangkain pa natin sa mga tao yan. Mahigit 5,000 ginastos mo sa kare-kare. Mahal Baka Di ba? Baka mapanis, takpan nyo. Ayaw takpan. Inakailang sabi nga ayaw takpan. Takpan nyo yung kare-kare. Ayaw nyo, itapon na yan. I-give up na yan kung ayaw nyo takpan yan. I-give up na yan. Pero ayaw mo yun. Anong ginawa? Tinakpan. Di ba? Kasi pag hindi mo tinakpan yan, mapapanis yan. Di dahil mo pang ginibap,
parang give up mo na rin. Bakit? Hindi ka marunong magtakip eh. Ang ginagawa mo, puro patutsada ka eh. Puro chismis ka ng chismis eh. Asikasuhin mo. Ako, senador, inuutusan din kita. Tayong dalawa, nag-uutusan tayo. Nagpapayuhan tayo. Takpan mo. Ganon din ang siya sabi niya sa sa KIG na yan. Kaso hindi maintindihan ng matandang lowest rank na yon. At hindi maintindihan ng ibang mga broadcast katulad ni Tulfo, yung Ramon. Hindi maintindihan. Post ng kung ano-ano. Di ba? Yan yung mga taong ayaw nilang pakinggan, yung katulad nito sa mga news. Gusto nila pakinggan yung mga naputo lang. Kung ano yung kinagat ng tao, na yun nilang gusto nilang naratibo nila. Yung sasabing, kaya ayaw humarap ng Tarela sa debate, kasi ang kinakagat nilang naratibo, yun lang gusto ng taong bayan. Doon lang sila kumukuha. Pero sa harap-harapan, sige Tarela, kung ang isang tao po talagang ipinaglalaban mo ang Pilipinas, sa WPS, dapat haharap ka sa simpleng bagay sa debate. Kasi handa ka, sabi mo, handa ka patayan sa WPS, di ba? Di ba sabi ng spokes natin yan, ng Coast Guard yata yun, di ba? Anong sabi? Handa siya laban para sa Pilipino. Dapat sa simpleng bagay, debate, handa ka rin. Tapos sa simpleng bagay, debate, hindi ka makaharap. So, ibig sabihin, mayroon kang bagay na ayaw mo na salungat sa sinasabi mo. Ang tapang-tapang mo pagdating sa gawa, wala ka. Di ba? Pwede siya, kalaban natin China, kalaban, o nasaan? Di ba? Okay. Ahead siya sa Kung professor ka ng maritime law, you talk about admiralty, you talk about this carrier of goods, shipping lines, insurance, blah blah blah. But do not assume that you are an expert in international law. Ma'am Trixie, I do not even assume. Kaya lang nagbabasa ako eh. Inaaral ko talaga. I am not an expert. Pero yung basic, naiintindihan ko. Huwag na ninyong palalabuin. Huwag nyo na lalagyan ng seasoning. Sir, speaking of seasoning, isa kayo dun sa 9 senators na hindi pumirma dun sa resolution calling out the Chinese embassy for alleged bullying ng Philippine officials. Ba't di kayo pumirma? Doon sa resolution? Yes, sir. Pinagtatalunan pa yun, di ba? Hindi pa ba tapos? Adapted pa lang kasi alam mo, yung final niyan siguro baka yan ang pinakamatino na dapat bago husgahan yung tao, pakinggan mo yung side niya. Hindi yung husgahan mo kagad, di ba? Next week. Yes. Paano kaming pipirma doon? Sabi ko nga, ni-raise din ni Senator Alan kahapon. Ang title niya kasi getting the sense of the Senate to condemn the public statements of the officials of the Chinese embassy. Pero kung titingnan mo ang resolution, what are these? Where are these public statements? Kasi parang sinasabi ko nga, gusto mo mag-election tayo, wala namang kandidato. Paano ako makakaboto? Hindi nakalagay sa wala yung mga so, ni-amend nila kahapon yun. Okay. They now belatedly tried to Utakan lang yan. include all this. Tamo si Erwin Bendalo. Diba? Layas! Sabi niya, layas! Ba? Kilaunan, ceasefire daw sa China. Diba? Kita mo utak ng mga to. Diba? Yan ba? Yan sabi niyo. Yan, bilib na bilib sa tao na yan. Pero ang gusto ko, sabi ko kay President Soto, SP, sabi ko, mas maganda siguro, bawat statement, ilagay natin, tapos anong sinagot ng Chinese. Kasi balitaktakan eh. Patutsadahan, palitan ng salita, sino baka ako nag-umpisa? Kasi nag-trigger din kasi yan kasi may presentation sa De La Salle yata si Commodore Tariela na yung caricature ni President Xi Jinping. Yun ang mas nag-provoke. Yun ang provoke eh. Kaya, pero yun ang Alam mo, sa susunod gawa natin ng caricature to si Tarela pati si Kiko Maching. Gawa natin ng tapos i-post natin sa social media natin. Di mo, pag nagalit sila, isa lang ibig sabihin yan. Galit kayo sa bagay na ginagawa nyo. Sa susunod, gagawa ko ng caricature nito ni Kiko Maching, uunahin ko. Masarap gawan to. Mas maganda si Tarele. Gawan din ng caricature to yung cartoons na kamukha niya, Medyo, natin, papayat lang natin konti, Nakita ko yung caricature, parang sa akin personal, parang foul naman yun, hindi naman Kasi ang sama ng tsura eh. No? Although, kumbaga,
freedom of expression niya, pero Eh, yun ang palagi yun ang nag-provoke. Yun ang nag-provoke. Freedom of expression yon sa bansa mo. Freedom of expression yon sa bansa mo. Bakit? Ang makakakita ba ng freedom of expression na yon? Pilipino? Ha? Masasakop ng batas. Sa tingin mo yung China, yung makakakita sa ibang bansa no, may freedom of expression ba sila? Ha? Kasi sitahin ka. May karapatan sila sitahin ka. Nang sinita sila ng China, galit na galit sila. Para ba lumalabas, sila lang may karapatan na mang-asar sa China. Diba? Pag nang-asar yung China, nga mang-asar. Sinasakop mo WPS namin. Kita mo yan, inilalagay mo sa alanganin yung napag-uusapan dapat ng maayos. Diba? At inilalagay mo sa alanganin yung mga Pilipino na sinasabi mo, pinoprotektahan mo. No way! Hindi mo pinoprotektahan ng mga Pilipino. Tarela. Diba? Pero ang una talaga na nag-ring, ang una nagsabi kasi na talagang nakulang attention niya is Senator Kiko. You remember na nagano siya ng chinaid niya yung China for the military exercise in the In Taiwan Taiwan. Strait. Yes. Sabi ng China sa kanya, Sir, Philippines maintains one China policy. You don't have to say that. Hanggang sa dumating nga si Tariela, nagpunta sa isang eskwela, may daladalang caricature, portraying the head of state of China in a very embarrassing image. Sabi ko, is that a national policy? They said, no. Alam mo, sa totoo lang, Speaking of Commodore Tariela, oh, in-invite niya po kayo to join the West Philippine Sea Patrol Operation. Ako parang bata, no, ini-invite niya. Parang walang pinagkaiba, away kanto. Tinuruan sila yung si lowest rank. Siya lowest rank, di si Seto Marcoleta, tandaan nyo, siya lowest rank. Tinuturuan sila na ang pagtuturing niya pala sa pagkakagulo sa China to, away kanto lang. Yun ang tinuturo, ina-adapt ng mga Pilipino, away kanto lang pala to. Para makita niyo. Kaya ang gusto niya mangyari, sige nga, punta ka sa lugar namin. Parang gano'n kung matapang ka, punta ka sa lugar namin. Di ba? Pag may mga away sa kanto, tapang-tapang mo, sige, punta ka sa amin. Parang gano'n ginagaya kasi natutunan niya yan doon sa matanda na lowest rank. Di ba? Natutunan niya yan doon. Bugok, palpak. Actual Napakapalpak doon conditions. Tanggapin niyo ba yung invitation? But before you answer that, we will be back after this short break. Pero sir, tatanggapin niyo, ano sa Meron mas challenge yun Meron mas magandang invitation. Yes, sir. Ako naman ang mag-invite sa kanya. Yes, sir. Na halimbawa siya, isama niya si Justice Yun. Carpio at saka yung kaklase mong professor sa UP. Magharap-harap tayo dito in a friendly and healthy discussion. LTM friendly discussion. Hindi na, sir. Yung sinasabi mong LTM friendly discussion, yun, natataranta si Carpio. Bakit? Alam mo, anong katibayan natataranta siya? Pa-interview siya ng pa-interview ngayon dun sa vlogger na, pangalan, hindi ko alam kung vlogger na yun Meron pa sa mga ibang news, outlet, nagpapa-press con. Ata, hindi ko alam kung press con ba siya kasi nakikita sa social media, hindi na sa Facebook page siya. Sa mainstream media, na-interview siya, may mga mic pa. Di ba nakita nyo kanina, may mga mic pa sila ng Billionaire News. Hindi, ng GMA, ABS, di ba? So, ibig sabihin, lumalabas siya. Yun ang kakahayagan na natataranta na si Carpio. Bakit? Yung sabi ko nga sa inyo, kinukondisyon niya na yung mga tao sa ano magiging takbo ng debate ni Seto Marcoleta. Pinangungunahan niya na isip ng mga tao. Bakit? Kung sakaling maipit siya, at least may pang-backup siya. Hindi sinabi ko nakaraan bago ako magdebate, ganito sinabi ko. Ganun ang style niyan. Ang style niyan, mga beginner, tandaan nyo, sa debate, hindi ginagawa yan. Yan yung malalaman mo sa debate. Sa amin kasi dati, pag may debate, nagyayabang-yabang na. May dala pang Biblia, may dala pang mga referensya, kayabangan yun. Yun yung mga taong natatalo. Naiipit. Oo. These issues. Mm-hmm. Whatever the outcome, Attorney Trixie, Yes, sir. I'd like to believe that the entire Filipino people will be the winner. Yes. tama yan. Pwede rin natin gawin yung ano niya, pero sa susunod na, kailangan unahin muna nating masettle itong sigalot na to. At saka tayo pare-parehong pumunta doon. Saan ka muna pupunta doon? debate Ayusin mo na. Ito yung mas importante. My Correct. invitation for him is to be here with the seasoning nila. Pero parang ganyan ang direction ni Senator Erwin Tulfo. Nag-file siya ng resolution na magkaroon tayo ng unified understanding ng issue na ito. Kasi ang dami-daming versions Diba? Maganda yan yung magdebate. But he did that before sinabi niya sa Chinese embassy, magsilayas kayo dyan. Yikes. Diba? Dapat sana, wala munang ganon.
Correct. And now, he's trying to say na, pwede naman tayong mag-usap-usap. How can you even offer that kung nandun pa yung resolution? Sana, sabihin mo, withdraw muna natin yung resolution and then let's engage our Chinese counterpart. Pero i-offer mo yung mag-uusap tayo, active and live pa yung proposition, yung resolution, pagdidebatihan pa, paano maniniwala yung counterpart? Hindi, tayo lang muna Speaking as a of, nation, as a country. No, but tayo he na said, he mag-unify. floated the idea na na, the Chinese are also, pwede natin silang kausapin na. Okay. Sana para maging in Para good faith open lahat. at saka I-withdraw transparent. natin ang resolution, tsaka tayo mag-usap. From, ito naman ang Parang hindi advocacy hostile. natin. Tama naman. Okay. Ito yung advocacy natin, di ba? Correct. So, on another topic, Alam mo, Senator, pag makikita mo kay nangyari- Senator Dante Marcoleta, nandun siya sa isang sa isang kung saan, hindi siya lumilis eh. Ito talaga pinindigan niya. Halimbawa, sinabi niya, dito lang tayo. Ang usapan, ito lang ang kwentuhan natin. Ang usapan, dito natin paplanuhin to. Doon lang di siya nalabas eh. Oo. Yun lang pinagtutukan niya ng pansin eh. Kaya hindi naliligaw yung mga marurunong sa kanya eh. Hindi katulad ito mga sila Carpio, kung ano mga page sabi sa social media. Di ba? dun sa Senate Minority Report. Kasama kayo sa pumirma doon with Senator Amy and ilan pa? 6 others, kung di ako nagkakamali. Hmm. So, ano na nangyari? Ni-release and then wala na, that's it. Hindi, sabi further kasi release nila, na, we cannot take that up because it's only a minority report. Mhm. Our rules says that, kailangan munang merong majority report. And then, let's consider that as a dissenting report siguro. Sabi nilang ganon. But now, hindi namin alam kung talagang meron ng draft report kasi they keep on saying na babaguhin namin ito, babaguhin natin ang ganyan. So, meron 3 sa amin nga na nagpirma na doon, nag-withdraw ng signature. So, parang hindi pa alam So, kung alin talaga. So, wala pang na-present na final committee Nabasa ko report. yun, but wala pang final report. So, The wala final pa. report will be Draft pa subjected lang. for adoption and then it will be defended in the In the- plenary. In the committee level first, di ba? For adoption. Hindi na. Tapos na, draft tapos na na. yan. Tapos na. Kasi, di ba, i-adapt lang namin. Pagkatas na ma-adapt yan as a committee report, Mhm. okay, edi, it depends in the plenary. Yes. So, it will be subjected to interpellation. Naku, So, exciting ano na ba? naman Kung to. natuloy ba yung ko, Attorney Trixie, babalik kayo uli ang Blue Ribbon? Hindi Or ko alam kung ano ang magiging direction namin. may majority kayo, di ba? Kung ilagay nila ako, nasa sa akin yun kung tatanggapin ko, hindi, di ba? But today, I still have to think about, crossing it when I get there. Di ba? So, we'll burn that Kasi bridge when we wala get pa there. eh. So, Ibig sabihin, hopeless ba kayo Ah. maging majority uli? Hindi naman. Kasi tingnan muna natin kung yun talaga yung gusto ng new majority. Kung yun ang gusto nila, hindi ko naman ma-preempt yun, di ba? sir, ang mga leaderships ng committees and of course the Senate dito, ano sa tingin mo, it's more, is it like regular elections, popularity contest ito, or it's more about political alignments and interests? Sa amin, Yes, sa Senate. currently, Sa ngayon ako, masasabi ko na kung gusto naming magpalit, kami-kami lang. Ang problema, nakikita ko, is not so easy para kasi may nakikialam. Hanggang doon lang po na ako. Hindi, wala kaming, wala, Sabi wala, sa inyo wala, eh. hindi yung talagang we are at liberty na, Magkasama kami sa Congress, Diba? Senator, classmate kami sa Congress also. may Alam mo, additional na nagluluto. nag-decide kasi dyan sa mga committee leadership. Ang leadership, di ba, speaker, mga ganon, sabihin, siyempre yung ruling party. yung sinasabi niya is yung changing ng So, ibig sabihin, kung may seasoning, merong pinanggagalingan din na seasoning na hindi taga... meron kasi ang ideal Senate kasi like sana a functioning Senate sana we should observe the constitutional boundaries. Alam naman Yes, natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive, hindi niya pakikialaman yung dynamics nito. Correct. Pero sa nakita ko,
may nakikialam. That's So, right. yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So, hindi the talaga, rumors- hindi talaga purong-purong Ah. democratic yung pagkakakuha, halimbawa ng new majority or whatever. Sabi Yan sa inyo, talagang, hindi pure ano, yan- rumor yung Yan sinasabi talagang natin kanina. reality sa Ah. Philippine politics. Oo. Ganun din yan sa lower house. Anyway, alam mo, Senator, kung given a chance na mag-lead ng investigative body, uli, anong number one issue na Gusto ninyo. pipiliin ninyo? Kung halimbawa, ang gusto ng majority, ako ang mag-lead. Halimbawa, nabalik kayo For sa example, Blue Ribbon Committee again. So, pangangatawanan ko yung palagi kong sinasabi Mhm. na kinakailangan lumitaw dito yung malalaking isda, yung nagpasimuno nito. Hindi magagawa ng isang maliit na isda ang buluhin, isip-isipin mo yung maliit na isda, gagawa ba siya ng artificial river? Hindi niya magagawa yun. Tama yon. Yung bang pasyente makakagawa ng ospital? Di ba? Yun lang yun eh, napakasimple. Yung bang construction worker makakagawa ng sariling bahay, maliban na kung mayaman siya, pero makakagawa ba siya ng malaking bahay? Anong pinakamas panipaniwala? Eh di ba yung mismong contractor o mas higit pa sa contractor yung mga congressman? Kahit na isda pa siya. Correct. Isang malaking isda lang makakagawa. So, issue ng corruption pa rin ang tututukan nyo. Ang bilyones dumadaan sa Good, undersecretary. Ben. Hindi simpleng pagnanakaw ang nangyari. Nilimas ang kaban ng Pilipino. Nilimas. Ibig mo sabihin, sapsap lang ang gumawa nun. Maraming personalities na Naniniwala yung mga pinklawan, sapsap lang yun. Tahimik lang sila eh. Wala silang pakialam dyan. Sa China maingay sila, sa flood control hindi sila maingay. binanggit dito. Yes. I will tell you. Alam niyo bakit? Isa sa mga dahilan, hinahayaan niya tayong mga Pilipino na tayo nagbayad ng buwis, tayo manakawan, okay lang sa kanila kasi hindi nila naramdaman yung hirap. Sila po yung mga mayayaman na. Tema mga salin nila, ang lalaki. 'Di ba? Kahit yung mga ordinaryong congressman lang, mga 1 milyon, kahit paano, may 1 milyon sila. 'Di ba? Eh malaki, may 51 million, may 70 million. 'Di ba? Lalaki ng mga salin ng mga yan. Even Senator Ping, during one of our plenary hearings, dun sa panahon ng DBCC, nandun, the economic cluster, we're still taking up, on the first day, we're supposed to take up general principles. But he had the chance and opportunity to disclose already a part of that corruption scandal. Na sinabi niya, I Sa will budget have to hearing. divulge to you 2 officials of government. And he mentioned 2 names. Yes. And this, ang pinag-uusapan noon at that time, is about 9 billion pesos. Grabe. Okay? Somebody handled, kasi ganito yan eh. Saldico, you will remember, mentioned Yes. about 100 billion inserted in Yes. the gap. Okay? Ngayon, initially, Senator Lacson sabi niya, hindi totoo yan because I have reviewed the budget. Later on, he considered na meron talaga. Only, sabi niya, the president was name dropped. Okay? So, nagbanggit siya ng pangalan. Bakit hindi yun ang tuntunin? Bakit hindi yun ang tuntunin? Sabi niya, in his last hearing, sabi niya, I'd like to stress this point. We will always go where the evidence leads us. Aba, sinabi niya na yung ganun eh. We're talking here of the 9 billion pesos na hinandle ni Yusek Bernardo sa kanyang statement. Sinabi niya, yung 100 billion, sabi niya, 89 billion ang in-implement ng DPWH. Out of the 89 billion, 51 to 52 billion, yun lang ang personal in-handle ko, sabi ni Yusek Bernardo. And the tarifa there is 16%, kaya nga 8 billion eh. So yung Yusek na sinabi niya, doon ko binigay ang pera in 10 instances. Gumagamit pa sila ng van, yung armored van. And Diba? they utilize the basement of the Diamond Hotel. Tama. Bakit hindi ito yung unahin? Ayun, 'di ba? Hanggang dito lang po tayo. Bakit hindi ito unahin? Tingnan mo inaasikaso niya ang West Philippine Sea. Nag-inaasikaso niya ng flood control. Yung bang Carpio, nariringgan mo ng flood control? Kung talaga mahal nila Pilipino, mas nasaktan ang Pilipino dito sa flood control issue dahil pera mismo nila ang kinuha. Pera ng taong bayan ang kinuha. Oo, hindi natin sinasabi wag asikaso yung WPS. Pero mas gusto nila paboran yung kampiyan ng Pilipino pagdating sa WPS. Pero pag sariling kalahi na nakawan, hindi nila inaasikaso. No? Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po sa inyo lahat. Paalam po sa inyong lahat.